Hindi nga malaman ng mga netizen kung malulungkot ba o maaawa o maiinis kay John Rendes. Matapos nga ang pagpanaw, maraming mga post si John Rendes sa kanyang social media Facebook page. Kabilang na dito ang paglalakad nito sa kahabaan ng Angeles, kung saan ay napakainit at tila pinaparusahan daw nito ang sarili. Ilang mga netizen ang nagsabi na, Sir John Rendes, ingatan mo ang iyong kalusugan at sana naman ay makahanap ka ng trabaho. Marami nga na fans ang nagsabi na nung nabubuhay nga ang superstar ay ginawa nito ang lahat upang matulungan si John Rendes. Katunayan, nakiusap nga siya na bigyan ng pagkakataon ito na magpuproduce daw at ipapakita ang talent pero pinipintasan. Sana naman daw ay suportahan. Pero ngayon, ano ang nangyari? Ganito na nga raw si John Rendes matapos ang pagpanaw ng superstar. Pero gayon pa man, ginawa ni superstar ang lahat-lahat para sa kanya. Kaya naman ganun din ang pasasalamat ni John Rendes. Marami nga ang nagtatanong kung ano nga ba ang nangyari sa movie na pinroduce ni Ate Guy na Toma Cruz, kung saan pinagbibidahan nga ito ng kanyang minamanage na talent na si John Rendes. Yes, that's the relationship, the friendship, and being a manager and a talent si John Rendes. 18 years old, sa isang interview ay sinabi nga ni John Rendes na 18 years old siya nang nakilala niya si Ate Guy, at doon ay si Ate Guy na nga ang tila nag-alaga at nag-manage ng kanyang career na talagang pinagbuhusan ng panahon ni Ate Guy. Sa katotohanan, may mga movie si Ate Guy or projects na nakakasama si John Rendes. And kung hindi tayo nagkakamali, nagkaroon ng album itong si John Rendes at ang nag-produce o ito nga po ay under the Star Magic Music. At tila hindi naman ito narinig ng mga tao or netizen. Sa lahat-lahat nga ng project na mayroon si John Rendes, ay ang superstar na si Nora Aunor ang talagang nagpo-produce at gumagastos nito. 2025 April 16 ang pinakamadilim sa buhay ni John Rendes dahil ang tao na dinedependahan niya ay nawala. Ang superstar na si Nora Aunor ang nag-produce ng kanyang movie na Toma Cruz, na kung saan ay ayon sa kanya ay nasa pangangalaga ng GMA na tila hindi naman naipalabas. Pinagbibidahan ito ni John Rendes kasama si Snooki Serna, kasama rin dito sila Matet, Ian at iba pang mga artista. Sa pagpanaw ng superstar, marami pa rin katanungan ng mga fans na hindi nasagot. Although nasagot ang tunay na kanilang relasyon. It's between professionalism, isang manager na nag-aalaga ng kanyang talent at talagang ibinuhos ang lahat-lahat upang mabigyan ng magandang project or maipakita ni John Rendes ang kanyang talent. Ginawa ito ng nasabi nga pong superstar hanggang sa ito ay tila talagang puhunan ng pera. Nabalita pa na nagbenta ito ng lupain somewhere in Bicol kay Chavit Singson. Ito'y ayon mismo sa nag-alaga sa kanya na fans na si Jen Morera, na ayon sa nasabi nga pong lupa ay napakalaki at ito nga daw ay hindi mabibili basta-basta kung hindi bilyonaryo ang bibili nito. Pero tila hindi nga nagkasundo kay Chavit at hindi na ibenta ang lupain. Kaya naman ang tanong, kanino mapupunta ang lupain? Ilang netizen ang nagsabi na pinagtarya-tarya na daw sa nasabi nga pong mga magsasaka ang nasabing lupa. May katotohanan nga ba ito? At ang tanong ng mga netizen, may naiwan ba na property upang mamana ng kanyang mga anak, especially kay Ian De Leon and Lot Lot, ang nasabi nga pong ari-arian kung may naiwan si Nora Aunor. Kay John Rendes naman ay kusa na itong umalis sa bahay. Ang tanging binitbit nito ay ang kanyang mga gamit at larawan na kasama si Ate Guy. Well, ano masasabi niyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.